Alleluia, Alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-aayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maari bang magdadalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayoy, kapwa nagtatagal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa Sabado tayo na 13 na linggo sa kanilang panahon sa panglang taon ng ating pagdiriwang. At ngayon ginugunita natin ang napakabata na martir, si Santa Maria Goretti na taga-Italia. Ang tema po sa ating mga pagbasa ay tungkol sa pag-aangkop. Sa salitang Hebreo, ang pag-aangkop ay tinatawag na hasib. Pero dahil sa Koine-Koine Griego, ang ating ebanghelyo, ito ay hanatim na katalelos. Kuminsan ang pag-angkop kung ano ang narapat ay tinatawag din na hamatim sa Hebreo, na sa Latin naman ay natawag na proprius, ang naangkop na gawa. Ano ba ang naangkop na gawa? Ayon sa ating unang pagbasa sa pahayag ni Propeta Amos sa kanyang aklat, Amos Kapitulo 9, verso 11 hanggang 15, ito yung pagbabalik nila sa Panginoon, sapagkat kung magbabago sila, itatayo muli ang kanilang lungsod sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na si Yahweh. Sapagkat ayon pa sa Salmo 84, kung magsasalita ang Panginoong Diyos, ang bayan, ang kanyang bayan ay maging mapayapa. Kaya kinakailangan na ang ating gawain ay maangkop. Pupunta naman tayo sa Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 9, verso 14 hanggang 17.
ang ating Panginoong Hesus, kasama ang kanyang mga apostol, ay kumakain. Ngayon, lumapit itong mga disipulo o mga alagad ni San Juan Bautista at nagtanong, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Parisiyo. Bakit kayo, hindi kayo gaanong nag-aayuno? Ang ating Panginoon ay sumagot sa kanila, maaari bang magdadalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Ang pag-aayuno ay isa sa mga gawain para sa kabanalan, gaya ng panalangin, gaya ng paglilimos, at ang pag-aayuno ay pagkontrol, pagdisiplina sa ating pagkain upang kung anuman ang ating natipid dahil tayo ay nag-aayuno, yun ang ating ialay para sa Diyos o kaya ating itulong sa kapwa na nangangailangan. Hindi po ang pag-aayuno sa tinatawag ng mag-diet para gaganda ang forma. Wala pong ganyan. Ang pag-aayuno ay ginagawa sa panahon ng Yom Kippur. Yom Kippur, panahon ng pagbabago. At sa panahon sa pagbabago, ang mga tao ay mag-aayuno upang pagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan. Pero ang pag-aayuno ay dapat tingnan sa naangkop, ulitin ko, naangkop na paraan. Kasi gusto ng mga nagtanong dito na mga alagad ni San Juan Bautista at gusto din ng mga Parisiyo na ang kanilang mga paraan na makaluma na paraan ay siyang sundin ng mga nananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sinabi ng ating Panginoon ay nararapat lang na mag-aayuno pero sa nakaangkop at naangkop sa panahon. Kaya dito natin magamit ang salitang katalilos. Dahil sinasabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 9, verso 17, oinonion is askos kainos. Ibig sabihin, oinon, ang bino, niyon na bago, askos na yung panglagyan na gawa ng balat, ay dapat priska o ang tawag doon, kainos. Kaya sinasabi sa Latin, binum novum in otris novos. Ang bino na bago, dapat sa sisidlang balat na priska pa o bago. Bakit po? Sa lumang tradisyon, ang bino ay nilagay sa balat ng kambing o kaya balat ng tupa. At ang bago na bino, nagpiperment pa kapag ka isisilid ito sa luma na balat, ito ay puputok sapagkat nagpe-ferment pa. Kaya kailangan yung bago dahil mayroon pang elasticity. Pero ang tunay na kahulugan dito ay ito po ay isang tinatawag na symbolic language. Lingwahe na punong-puno ng mga simbolo. Ang sinasabi ng ating Panginoon, ang bagong bino na ating makikita hindi lang sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 17, makita rin natin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 2, versikulo 22, at Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 5, sa versikulo 37 hanggang 39. Ang bago na bino ay tinatawag na bagong buhay ng mga biyaya mula sa Panginoon. Sapagkat ang lahat ay biyaya ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, lahat ay biyaya. Ang lahat ay biyaya mula sa Diyos. Pumalakpak tayo sa mga biyaya ang gusto nating matanggap sa buhay sapagkat ang Diyos ay laging nagbibigay ng biyaya. Kaya bagong bino, ibig sabihin, bagong buhay sa biyaya ng Diyos. Ang nagsabi po niyan sa ang lahat ng buhay ay biyaya
si Santa Teresita del Niño Jesus. Ang kahulugan ng bagong bino na kung saan magkaroon tayo ng sagana sa lupa. Ang sagana sa lupa dahil ang Diyos ay nagbigay sa atin ng lahat ng mga biyaya, lahat ng mga kinakailangan natin, lahat ng mga blessings na ating matanggap, lahat ng ating hilingin ay magmula sa Diyos ay Kanya pong ibibigay ng mga biyaya. At ito'y mabasa natin sa Aklat ng Genesis, Kapitulo 27, verso 28. Pangalawa, na kahulugan sa bagong bino, ang espiritual na pagbabago. Itong espiritual na pagbabago ay isang pagbabago sa diwa ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay himok sa atin upang tayo'y magbalik loob, upang tayo magbago. Ang tawag pa sa mga Hebrew diyan, teshuvah. Teshuvah, ibig sabihin, babalik sa Diyos. Ito yung transformasyon o pagbabago na sa tulong ng Espiritu Santo. Kung hayaan natin ang Espiritu ng Diyos na siyang uudyok sa atin at magabay sa atin, tayo ay magsisisi sa ating mga kasalanan, mangumpisal tayo at magbabago sa buhay. Pangatlo, ang bagong bino ay nagkahulugan din ng nag-uumapaw, siksik, liglig, nag-uumapaw na mga blessings, na mga biyaya mula sa Panginoong Diyos dahil sa Kanyang kabutihang loob. Ano po yung nag-uumapaw na biyaya, siksik, liglig at ang umapaw? Yun po ang langit. At makapunta tayo sa langit kapag ka tayo'y nagbalik loob, kapag ka tayo'y nagbabago, kapag ka parang bagong bino tayo, ating mga paraan ay bago din. Huwag nating isiksik ang mga bagong bagay sa makaluma na paraan at tradisyon. Kailangan sundin natin ang naaangkop. Ulitin ko, naaangkop. Ito po yung tinatawag na hamatin o katalilos o propraise o proper o naangkop na gawa na dapat nating gawin upang tayo ay magkaroon ng bagong bino sa ating buhay. Sapagkat ang bagong bino ay espiritual na pagbabago. Ito rin ay pagbukas sa ating mga puso sa kabutihan ng Diyos na siyang tutulong sa atin upang tayo magbabago. Ibig sabihin, buksan natin ating mga puso. Tinatawag tayo ng Panginoon, magbago ka na. Pakisabi sa katabi mo, magbago ka na. O sabihin sa mga ihos, lahat ng ihos dito na ampon, magbago ka na. O lahat ng sa confraternity, magbago ka na. O lahat tayo, palakasin pa, magbago ka na. Magbago na tayo sapagkat makaluma pa rin ang ating iniisip. Gusto nating isaksak ang mga bagong bagay sa mga makaluma na patakaran at pag-isip. Hindi dapat ganon. Sapagkat ang Diyos ay laging bago. At tumatawag natin na magbabago. Kaya nga ang ating binabasa, Bagong Testamento, New Testament. Hindi sinasabing Old Testament, New Testament, bago. Kapag ka bago, bagong buhay. Binubuhay natin ang buhay na Kristiyano. Nagbalik loob tayo, nagsisisi tayo at nagbabago sa ating buhay. Nagkaroon tayo ng isang pagtingin na pagbabago at gumagawa ng kabutihan para sa lahat sapagkat mababago ang lahat kung tayo ay nagbabago. Huwag po nating sabihin na antayin natin na yung nasa itaas ay magbabago. Ang sarili natin ay siyang unang magbabago. Kung ang unang sarili na magbabago, ang ating sarili mismo ay magbabago, lahat po ay magbabago sapagkat ang tunay na pagbabago ay nagsimula sa ating sarili. Hindi natin antayin sa iba. Palakpakan natin ang Diyos na kung saan tayo tinatawag na magbago sa Kanyang pangalan. At kung tayo magbago sa Kanyang pangalan, hindi na natin suportahin pa ang mga makaluma na paraan na labag sa kautusan ng Diyos na ngayon pinapairal kung minsan sa internet o sa mga social media. At ito'y ginagamit natin mga bagong apps at ang mga apps sa mga AI na kung saan
kinatutuwa at pinupost natin. At hindi lang yon, kung wala man tayong pinupost, tayo nagmarites. Hindi lang tayo nagmaripusa. Nagmarites pa tayo. Kailangan natin ang tunay na pagbabago sapagkat nasa pagbabago ng ating sarili na tayo'y nagpasalamat sa Diyos sa mga biyayang ating natanggap. Nagpasalamat sa Diyos dahil sa kanyang kabutihang loob. Nagpasalamat sa ating pong Hesus Nazareno sapagkat tayo'y iniligtas niya at hindi madali. Pinayaran niya sa kanyang buhay sa kamatayan sa cross at nagbubo ng dugo upang tayo ay kanyang tubusin sapagkat minamahal tayo ng ating Panginoong Hesus. At dakila ang kanyang pag-ibig. Palakpakan po natin ang ating pong Hesus Nazareno na kung saan siya ay nagligtas sa atin. Pero tayo ay makiisa sa kanyang sakripisyo. Handa tayong magpasan ng ating mga cross at ating tanggapin ang kanyang mabuting balita o ebanghelyo na may tunay na pagbabago at gagawa at mabuhay ng mabuti sapagkat ang Diyos ay may kabutihang loob. Amen? Purihin natin ang Diyos.